Hindi lahat ng pagsisisi tinatanggap ng Diyos. Pakinggan mo sa 1:24 ng Kawikaan hanggang 30. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kung napapansin mo, kapatid, ang sinasabi ng Diyos sa talata, tumawag ang wika ako, tumanggi kayo. Inunat ko ang aking kamay, ayaw kayong makinig, walang nakikinig. Iniiwi nyo sa wala ang buo kong payo. Hinamak ninyo ang aking pagsaway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Manunuya ako pag ang inyong takot ay dumarating. Pag ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan dumarating na parang ipo-ipo, pag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako masusumpungan. So kung ang pagsisisi ay gagawain mo, katapos na baliwalain mo yung tawag ng Diyos, wala nang kwenta yung pagsisisi na yun. Kung nauuna ron tinawag ka ng Diyos, naintindihan mo yung kabutihan, naintindihan mo yung aral ng Diyos, naintindihan mo yung kanyang mga katwiran, binaliwala mo, pinabayaan mo, tinanggihan mo ang Diyos. Tapos dumating ang panahon na ikaw ngayon ay nagsisisi na, wala nang kwenta yun. Yung magnanakaw, wala siyang naintindihan. Yung ipinako sa krus na kasama ni Kristo, sa buong buhay niya, hindi niya narinig si Kristo. Sa buong buhay niya, wala siyang malay sa aral, basta't nabuhay siyang magnanakaw. Pero bakit siya napatawad? Kasi nung maintindihan niya, nagsisi siya. Ang katotohanan, nung umpisa, dalawa silang nanunudyo kay Kristo Dalawa silang lumilibak kay Kristo nung umpisa. Pero nung mag-aalas 3 na, ilang oras lang kasi sila ron nagbago siya. Napatunayan niya si Kristo nagsasalita ng totoo. Kaya nagbago siya, humingi siya ng tawad kay Kristo. Naging dapat siya sa kanyang pagsisisi. Kasi noon niya lang narinig yung aral ng Diyos, noon lang niya nakita yung totoo. Pero kung halimbawa, pinakita sa iyo ng Diyos yung totoo, narinig mo yung katwiran, tinanggihan mo, binaliwala mo, hindi mo pinansin, lumipas ang maraming panahon, gumagawa ka pa rin ng mali. Pagkatapos ngayon, nung mamamatay ka na, saka ka magsisisi, ibang usapan na yon, kapatid. Ibang klase na yon. Parang si Esau, no? Si Esau, gumawa siya ng kasalanan sa Diyos. Matagal na panahon niyang ginawa yung kasalanan niya, tuloy-tuloy siya, hindi siya nagsisisi. Nung mamamatay na si Isaac na kanyang ama, saka siya nagsisisi. Hindi na siya pinatawad Pakinggan mo sa 12:16 ng Hebreo. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Kahit umiiyak pa siya, hindi na siya nakakita ng pagkakataon ng pagsisisi. Kasi
maano siya, mapaglapastangan siya sa aral ng Diyos. Ipinagbili niya yung kanyang pagkapanganay, yung sabi ni Pablo. So, yung pagsisisi ni Esau, walang nagawang mabuti sa kanya yon, kapatid. Ano po ang ibig kong sabihin? Hindi lahat ng pagsisisi tinatanggap ng Diyos. Pagka nauna pa doon ginawa mo, itinakwil mo ang Diyos, o kaya itinakwil mo yung kanyang aral, pinaliwala mo, hindi mo pinansin, pag bandang huli, magsisi ka man, di ka na magiging dapat. Ngayon, yun ang nasa Biblia, kapatid. Pero kung halimbawa, wala ka namang aral na totoong narinig, may pagkakataon ka sa pagsisisi. Yun ang masasabi ko sa iyo. Ang tinutukoy kong walang pagkakataon sa pagsisisi, yung naliwanagan na, nakakilala na ng aral. Basahin natin sa Hebreo 6:4-6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayan, pagka naliwanagan ka na, natanggap mo na yung aral, alam mo na mga bagay-bagay tungkol sa Diyos, yung salita ng Diyos, tapos tumiwalay ka pa, hindi ka na pwede uling magsisi. Wala nang pagkakataon ng pagsisisi. Yun ang sinasabi ko. Yun sa mga nakakilala na, tapos sinadya nilang humiwalay sa Diyos, hindi nila pinansin ng Diyos, nilabag nila yung aral, parang si Judas, magsisi man. Wala nang kwenta yun. Dalawang klaseng pagsisisi. Pagsisisi ng inosente, walang alam sa aral, pwedeng ikonsidera ng Diyos yun. Pagsisisi nung nakaalam na ng aral, wala nang pagkakataon yun. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid.